Magandang araw na muli mga boss. Bagong bili ni customer itong sasakyan. Ang problema nang tinanong niya yung may-ari o yung first owner, hindi pa daw ito napapalitan. Doon ako nagtataka. Kasi ito nga, chinek ko yung tinakbo niya, 166,000 na. Pero kung mapapansin nyo dito sa valve cover niya sa ibabaw, merong sticker na nagpalit siya ng timing belt. Ang problema, walang nakalagay kung ilang kilometer siya nagpalit or kahit man lang yung date sana. Kaya ang ginawa ko, nag-suggest na ako kay customer na palitan na lang yung timing belt para walang problema. Pero ang naging pakiramdam ko rito, pinalitan na to ng may-ari. Kaya lang, yung nilagay niya, maaaring hindi original. Kaya sinabi niya lang na hindi napalitan. Parang ganun ang ko kasi may sticker eh. Kaya para sa akin, the best na yung ginawa nung pinagbilhan niya. Para nga naman safe itong bagong nakabili ng sasakyan niya. Para sa akin tama yung naging desisyon ng customer. Kung hindi magandang klase yung lagay niya, mas maganda na rin sinabi niya hindi napalitan. Kaya mga boss, papalitan ko ito ng timing belt. Maaring yun lang ang papalitan ko kasi wala naman tagas ito sa makina. Tatanggalin ko muna dyan itong valve cover. Meron lang naman yan 4 na nut na number 10. Tatanggalin nyo lang yun. Tapos yung mga flat washer, ayan yung mga sinusungkit ko mga boss. Ayan yung flat washer. Tapos may dalawang hose yan na nakakonect dito sa PCB valve at breather na tinanggal ko. Tapos niluwagan ko itong alternator kasi itong mga pan belt niya, maingay na rin yan. Nag-suggest na rin ako kay customer na palitan na rin. Unang-una kasi nung kinapa ko yung pan belt niya, yung mga ipin niya is maluwag na dito sa pulley na kung sakaling i-adjust ko, maaaring bumalik din yung ingay niya. At sumang-ayon naman si customer. Ito na mga boss, natanggal ko na itong valve cover. Isunod ko naman dyan itong wiper washer tank niya. Number 10 lang yung bolt na tatanggalin nyo dyan. Tapos pwede mo nang iangat itong wiper tank niya. Dito naman sa motor wiper pump niya, dahan-dahan yung bunutin itong socket wire. Tapos isunod yung hugutin dyan yung hose niya. Dyan sa motor wiper pump niya yan. Binunot ko na mga boss. Lilipat naman ako ng position. Tatanggalin ko naman itong cover ng timing belt. Meron niyang 4 na bolt na number 10 mga boss. Gagamit ka dyan ng socket wrench o kaya kung wala ka namang gamit, pwede dyan yung mga box wrench lang. Tandaan nyo, basta may tools kayo at sukat naman sa pagtatanggalin nyo na mga bolt, okay lang yun. Kaya lang, sasamahan nyo siyempre ng kaunting tiyaga. Dahil natanggal ko na yung cover ng timing belt, dito naman ako sa gulong. Tatanggalin ko rin yan mga boss kasi dito sa ilalim, kailangan kong tanggalin itong crankshaft pulley niya para matanggal ko itong timing belt. Siyempre naman, tanggalin ko muna itong engine cover dito sa ilalim. Tapos gamit ako dyan ng socket wrench number 17. Bago ko bunutin itong timing belt mga boss, kailangan naka-timing yan. Iikutin nyo itong pulley. Tapos itatapat nyo itong marker dito sa pulley sa top dead center nya. Yan mga boss yung kulay puti oh. Nilagyan ko ng snow paint para makita nyo. Itatapat ko yan dito sa top dead center nya. Mahalaga yan mga boss, bago mo bunutin itong crankshaft pulley, dapat naka-top dead center yan. Nakita nyo mga boss, diba na itapat ko na, ito yung turo ng daliri ko. Pag na-top dead center mo na yan mga boss, automatic dito sa camshaft pulley, yan mga boss yung tinuturo ko, naka-timing na rin siya. Kung makikita nyo yung butas ng pulley, sa likod niyan may gatla doon, tapat yan. Balik muna ako dito sa ilalim mga boss. Gamit itong impact wrench ko, number 17 yung bolt na tatanggalin mo dyan dito sa crankshaft pulley nya. Pag natanggal mo na itong bolt nya dito sa crankshaft pulley, maluwag mo nang matatanggal itong belt dito sa alternator. Tapos gamit ka ng box wrench sa number 14. Luwagan mo naman itong nut dito sa air conditioner pulley nya. Tsaka mo ngayon gamitan ng socket wrench sa number 12 dito sa adjuster ng tensioner mo para bumaba itong bearing nya or itong pulley para maluwag mong matanggal itong aircon belt. Pag natanggal mo na yung mga boss, dito ka naman sa power steering pump mo. Gamit ka dyan ng box wrench sa number 14. Tatanggalin ko itong power steering bracket adjuster nya para mas madali kong matanggal itong power steering pump belt nya. Meron lang naman yan mga boss ng 3 bolt na number 14. Pag naluwagan nyo na yan, pwede nyo na yung kamayin para mas mabilis yung matanggal itong 3 bolt. At pag natanggal nyo na yan, ayan na yung bracket nya, diba? Doon ka ngayon sa ilalim naman ulit. Luluwagan mo naman sa ilalim ng power steering pump nya yung number 14 na bolt. Luluwagan mo lang yan mga boss, hindi mo siya kailangan tanggalin. Para itong power steering pump nya is madali mo siyang may adjust. Itutulak mo lang naman yan paabante para maluwag mong matanggal itong steering belt nya. Ayan yung tinatanggal ko, diba? Tanggal na. Tapos balik ulit ako dito sa ilalim. Tatanggalin ko naman itong nut nya para mabunot ko itong aircon pulley nya. Ayan yung tinatanggal ko mga boss, yung tensioner. Tapos isunod ko naman tatanggalin dyan itong crankshaft pulley nya. Madali lang yan mga boss.
uga-ugain mo lang tapos dahan-dahan mong bunutin dito sa crankshaft niya. Yan, tanggal na, di ba? Tapos gagamit ka naman dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal mo naman itong cover dito sa timing belt. Kung mapapansin nyo mga boss, itong cover ng timing belt niya is 3 putol. Kaya pag natanggal ko itong pangalawang cover dito sa timing belt, meron pa yung isang cover pa, yung nasa gitna, ayun yung pangatlo. After ko matanggal yung 4 na bolt dito sa cover niya, lipat muna ako dito sa alternator. Tatanggalin ko yung bolt dyan na number 14 dito sa adjuster. Naluwagan ko na kasi kanina yan mga boss, kaya kung nakita nyo, kinamay ko na lang. Pati itong number 14 na bolt dito sa ibabaw ng alternator, naluwagan ko na rin yan kanina. Kaya nga kung makikita nyo, kinakamay ko na lang sa pagtanggal yan. Sinadya kong bunutin itong alternator mga boss or tanggalin kasi yung oil sending unit niyan may tagas. Mas maluwag kung matatanggal yung oil sending unit kapag tanggal yung alternator. Pangalawa, itong bolt na pinakita ko, nakokobera ng alternator yan. Kaya tinanggal ko talaga yung alternator para mas maluwag kung matanggal yung bolt dito sa timing belt cover. Siya nga pala mga boss, may jack ito sa ilalim itong makina. Nilagyan ko ng jack yan dahil nga sa itong engine support niya dito sa ibabaw, kailangan yung tanggalin yan para matanggal nyo yung timing belt. Nakita nyo yung tinuturo ko mga boss dito sa engine support. Tapos ito naman yung socket wrench, di ba? Pinakita ko, inangat ko pa, di ba? Number 14 yung socket wrench diyan. Tatanggalin mo yung dalawang nut dito sa ilalim ng engine support. At dito naman sa ibabaw ng engine support, tanggal ko na yung isang bolt number 14 dyan sa harapan. Dito naman sa tagiliran niya, sa dalawang gilid ng engine support, yan yung tinatanggal ko mga boss. Dalawang number 14 yan. Ayan yung unang bolt, ito naman yung pangalawang bolt na tatanggalin ko. Yan. Dahil natanggal ko na yung mga tornilyo dito sa engine support mga boss, ang gagawin ko dyan, ibababa ko itong makina sa pagkakajack. Nakita nyo dahan-dahan bumababa yung makina, di ba? Pwede ko na ngayon tanggalin itong engine support. O, di ba? Tanggal na siya. Tapos yan, babalik ako dito sa ilalim. Tatanggalin ko yung 4 na bolt dito sa pulley ng water pump. Medyo masigip yung pagtanggal ng 4 na bolt yan, pero tsagain nyo lang. Dahil maluwag na yung mga boss, kinamay ko na yung pagtanggal ng 4 na bolt yan. Ang diskarte dyan para maluwagan mo yung 4 na bolt dito sa pulley. Yung pinakaumpisa pala ng trabaho mo, unahin mo na luwagan itong number 10 na mga bolt gamit ka ng box wrench na number 10. Hindi mo naman kailangan tanggalin itong pulley, ililis mo lang yan para maluwag mong matanggal itong cover ng timing belt. Ayan ngayon yung pangalawang cover na tinanggal ko. At dito naman sa ilalim, babalik ako mga boss dahil ito naman yung pangatlong cover na tatanggalin ko. Tapos ito namang timing belt guide niya, tatanggalin ko rin yan. At bago ko tuluyan tanggalin itong timing belt, i-check nyo ulit itong timing mark niya dito sa timing gear ng crankshaft. Yan yung tinuro ng daliri ko, di ba? Nakatapat yung timing mark niya. Tapos dito naman sa camshaft timing gear, sa likod niyan may gatla. Ayan mga boss, yung tinuturo ko, yung gatla niya, dapat nakatapat yan dito sa butas ng sprocket nyo or dito sa guide. Yan yung tinuturo ng daliri ko. At after nyo ma-check na tama na yung pagkakatiming nyo dito sa camshaft tsaka sa crankshaft, gamit ka ng box wrench sa number 10. Luwagan mo itong bolt dito sa tensioner bearing mo. Pag maluwag na yan, i-manual mo na ng kamay mo para mas mabilis mong matanggal itong bolt. Tapos isunod mong tanggalin itong timing belt dahil lumuwag na yan. O diba? Ayan na yung timing belt mga boss. Natanggal ko na. O diba? Tanggal na siya. Balik ulit ako dito sa ilalim. Tanggalin ko itong tensioner bearing niya. Sikwatin nyo lang yan ng flat screw mga boss kasi nakatusok lang yan sa guide. Tapos yung spring niya, syempre, pag natanggal nyo itong tensioner, bibitaw na rin yan. Ayan yung spring tsaka yung bearing mga boss. Tapos for replacement dito yung tensioner bearing at saka yung timing belt. Maraming salamat. Abangan nyo sa part 2.